Welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang kwento ng mga pelikula, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong upload namin, kaya wag na natin patagalin, pasimulan na natin ang kwento. Itinulak niya ang kanyang bisikleta palabas ng kulungan, ngunit hindi siya bantay ng kulungan, kundi isang bilanggo sa loob. Ngayon lang nalaman ni Brother Gia ang pagkamatay ng nakababatang kapatid na si Ching. Galit siyang tumayo, at agad na dumating ang bantay ng bilangguan upang pigilan siya. Dumampot si Brother Gia ng isang mangkok ng sinangag na may mga itlog at hinayaan ang dalawang gwardya ni bilangguan. Pagkatapos ng 3 hampas, 5 na hinati sa 2. Ang tunog ng labanan ay umakit sa riot police, na binugbog si Gia na walang malay. Ito ang kanyang planong pagtakas. Pagkatapos si Brother Gia ay ibinitin ng patiwarik sa isang maliit na madilim na silid, at tuturuan siya ng matabang lalaki sa tabi niya. Biglang iminulat ni Brother Gia ang kanyang mga mata, bigla siyang nagising at ginamit ang kadena para kunin ang susi mula sa sahig. Ang kadena para kunan ang susi sa lupa, kinalas ang tahi, isinuot ang damit ng bantay ng bilangguan at mahinahong lumabas. Kahit na may dumaan, hindi siya magpapanik kahit sino man ay walang makakapansin na siya ay isang preso. Pagmamayabang na paraan. Upang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, nag-iisang lumipad si Jack papuntang Estados Unidos. Sumakay siya ng taxi sa gilid ng kalsada, at nang aalis na siya, may dumating na isang batang babae. Ipinaliwanag niya na wala siya sa trabaho, ngunit sinabi ng batang babae na isang masamang lalaki ang humahabol sa kanya. Taglit na nag-isip si Brother Gia at pinasakay siya, gayunpaman, masama talaga ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Nakita ng dalaga na hindi siya ang driver, ngunit hindi siya tumawag ng pulis. Pagkatapos ay pumunta si Gia sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid upang maghanap ng mga pahiwatig sa mga larawan sa dingding. Ang mga alaala ni Gia ay agad na pumasok sa isip niya na siya ay isang pulis at nakakulong dahil tinulungan niya ang kanyang ama. Matagal niyang hinanap ang bahay ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ay tinawagan ko ang huling tawag sa telepono na ginawa ng aking kapatid bago siya namatay. Ang taong sumagot ng telepono ay isang tindera sa isang tindahan ng damit. Matapos malaman ang address, agad na hinanap ito ni Brother Gia, at nalaman na ang may-ari ng tindahan ng damit ay ang pasaherong si Xiaomei. Si Xiaomei ay anak ng boss ng lokal na Tiger Gang, at ang itim na amo ay dumalo lamang sa libing ni Brother Gia. Tiya at ang ama ni Gia ay sinumpa ang magkaaway driver na sundan siya, at sinundan niya siya hanggang sa bahay ni Xiaomei. Nagulat ito kay Xiaomei, at naisip niyang may binabalak itong masama. Mabilis na ipinaliwanag ni Brother Gia na ang huling tawag sa telepono ng kanyang kapatid bago siya namatay ay sa kanyang tindahan ng damit na pinadala ng ama ni Xiaomei. Ang kanyang mga tauhan ng papaalis na si Brother Gia, hinarang siya ng 2 gangster. Ang munting pinuno sa dulo ay tinutuya si Brother Gia at tiniling sa kanyang mga kasabwat na turuan siya ng leksyon sa loob ng wala pang 1 segundo sa pagpindot ng kanyang sombrero. You ain't the only one that knows some shit. Sa oras na ito, tumayo ang isa pang estranghero na may dalang kahoy na patpat na umiwas sa backflap, sinipa ang guardrail gamit ang isang sipa, at sinipa ang isa pang tao sa hagdanan ng isa pang sipa sa hindi inaasahang pagkakataon. Muli silang inatake mula sa harap at likod ni Kuya Gia ang mga tali sa kanyang baywang at itinali ang mga ito ng patayo. Ang munting pinuno na dumiting ay gustong bumaril, ngunit natanggal sa kanyang mga ngipin sa harapan. Si Gia ay madaling umakyat sa bakod at umalis sa lugar. Sa isang malaking paraan siya ay nagpaalam, at pagkatapos ay hinanap ang kanyang ama at tinanong siya tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Kapatid ko sa Tiger Gang bar na hindi daw welcome dito ang security guard nang malapit ng mag-away ang 2 panig. Dumating ang bodyguard ng kanyang ama na si Awei at nalutas ang krisis. Gayunpaman, napatay ang nakababatang kapatid ni Brother Gia noong gabing iyon. Hindi ito matanggap ni Brother Gia, kaya hinanap niya si Xiaomei upang alamin ang kinaroroonan ng kapatid ni Xiaomei na naglalaro ng basketball. Inanyayahan siya ng mga ito na sumali, ngunit sa umpisa, pinagtulungan siya ng mga tao at pinatumba. Naunawaan ni Brother Gia ang kanilang intensyon. Hindi nagtagal, ang mga lalaki ay bumagsak lahat matapos makita ang tapang ni Brother Gia. Pumayag din si Xiaomei na tulungan siyang mahanap ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay pinatay niya ang lahat ng ito sa kanyang ama. Sa oras na ito, ang mga susing kotse sa mesa ay nakakuha ng kanyang pansin.
At pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa paradahan ng kotse ng kanyang kapatid at binuksan ang takip upang makahanap ng isang tala na may ilang mga address na nakalagay bumalik sa itaas. Nahanap na siya ni Xiaomei kay Brother Gia na napatay din ang kanyang kapatid. Naisip ni Brother Gia na maaaring magkaugnay ang dalawang bagay, kaya't napagdesisyonan nilang dalawa na hanapin ang tunay na salarin sa address sa note, ngunit nakitang paano ito ng mga bangkay sa oras na ito. Natuklasan ni Brother Gia na may isang bangkay sa labas. At mabilis niyang hinabol ito naghahanda sa pag-atres matapos makita ang dalawa ni Jiege. Agad na inayos ng kilrang harapan ng sasakyan at mabilis na pinaputokan sila ni Jiege 360 degrees sa likuran sa labas. Sinamantala ni Brother Gia ang helmet ng kalaban na hindi nataman ang isang babae, kaya naawa siya. Ngunit sa halip ay sinipa siya. Binuksan ni Xiaomei ang pinto ng kotse at pinaalis ang kalaban. Hiniling na Kuya Gia na huwag maging malambot ang puso, kung hindi ay baka mawalan siya ng buhay. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin magawa ni Brother Gia. And then nang umuwi si Jiege, may babaeng killer ang kanyang ama bagamat tumanggi ang kanyang ama matapos siyang bugbugin hanggang mamatay, hindi na siya pinagkatiwalaan ni Jiege at the same time. Ang subordinate ng kanyang ama ay si Awei ng agaw ng teritoryo kung saan-saan, at ang ama ni Jiege ang layunin ng pag-uudyok na ibenta ang mga lupang ito sa mga chaebol para magtayo ng mga bahay. Masayang umalis ang tatay ni Xiaomei, ngunit diretsyong tumanggi ito dahil gusto niyang sumali sa gang, at nagplano siyang gumawa ng ilang lehitimong negosyo para kay Xiaomei. Biglang nagrebelde ang kanyang nasasakupan, at inaresto pa si Xiaomei bilang isang pagbabanta, na hinihiling sa kanya na ibigay ang tseke na sinabi ko rin na pinatay ko ang iyong anak. Nagalit si Lao He nang hindi inaasahan, kinuha ni Lao He pistol at binaril siya sa lupa. Pagkatapos ay nagsimulang maglaban ang magkabilang panig sa panahon ng labanan. Sinamantala ng chaebol ang pagkakataon na tumakas sa rooftop at naghanda na umalis, ngunit natamba ni Lao He ang kahon. Inaayos ang nakakalat na enerhiya sa lupa. Biglang lumitaw si Brother Gia kay Lao He kung bakit niya pinatay ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sinabi ni Lao He na ito ay ginawa ng sarili mong pamilya. Inihagis niya ang kahon kay Kuya Gia. Sinamantala ang pagkakataon na itutok ang kanyang baril sa kanya sa kritikal na sandaling ito, si Xiaomei, na nakatakas mula sa gulo, ipinatay si Lao He sa isang putok, na itinuturing na kapalit ng kanyang ama at ang kanyang kapatid ay naghiganti, at pagkatapos ay bumalik si Brother Gia sa bahay at binalak na harapin ang kanyang ama sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinabi ni Awei na pinatay ko ang iyong kapatid. Dahil hindi siya angkop ng aging isang pinuno hanggang pagkatapos marinig ito, si Kuya Gia ay nagalit at agad na nagsimula sa isang buhay at death fight. Ang dalawa sa kanila ay nagmula sa parehong paaralan, at walang sinuman ang maaaring magsamantala sa kanya. Tamang sandali at tinamaan si Awei sa leeg, na sinundan ng isang pagkukunwari at isa pang matigas na galaw niya, at sinipan ni Awei ang kala nang hindi nagpakita ng anumang martial ethics na iniunat ni Jige ang kanyang kamay upang pigilan ang sunog na paa, at siya ay mabilis sumunod. Patuloy na inaatake ni Awei ang nasugatan na kamay ni Jige, galit na hindi na naawas si Brother Gia. Pagkatapos ay lumipad siya sa harapan at tinamaan ng flying kick ang tiyan lingkap ng kalaban matapos patayin si Awei. Tinanong siya ng ama kung bakit niya gustong patayin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Napakayabang. Kung hindi siya maalis, ang buong pamilya ay madawit sa huli. Hindi ito magagawa ni Brother Gia, at ang ama ay nagkasala rin, at dito natapos ang pelikula.